Minsan doon mo talaga, doon yun eh, pag doon mo masasabi yung sarili mo na pinaghirapan ko to. Oo. Dugot pawis ko to. Ganun. Kung ano man, yung mararating mo, kung di ka man maging successful, Oo. be thankful. Kung maging successful ka, be thankful. But still, dapat sa lahat ng gagawin mo yung best mo. Binuhos Para lahat. Buhos mo. Game. Welcome sa Storyang Kinayahan, where we talk about life, nature, career, relationship, o guban pa. In this podcast episode, kasama natin si Sir Brian, isang car compers dito sa Pilipinas, at makakasama natin siya sa ating podcast episode. So, Sir Brian, pwede ka bang mag-introduce sa mga viewers natin kung anong ginagawa mo, kung ano yung niche mo or yung content mo, ganon? Okay, ako nga pala si Brian. Ang pangalan ko ay Brian. Ang YouTube channel ko is JBry. Ang content ko is about experience and travel. Nag-travel kami sa buong Pilipinas at sinishare ko yung mga experience ko, kung ano yung mga nafe-feel ko pag napupuntahan ko yung isang lugar, kung ano yung mga life experience ko sa buhay na nararamdaman ko, sinishare ko sa YouTube channel ko. Go, Sir Brian. Paano nga ba nagsimula yung content creation mo? Bali, ganito yan. Ang nangyari sa akin kasi bro, paano ko ba ikukwento to ng napakagandang, may inspire ang lahat. Bali, late 2025, December. Okay. Actually, matagal ko na gusto mag-content creation. Kaya lang, way back, siguro I think 5 years ago, wala pang mga CapCut. Ay, gano'n. Oo, ang available is Adobe Premiere. May bayad. Oo, so, saka medyo mahirap siya yung editing. Exactly. So, kailangan pag-aralan mo talaga siya. Kaya lang, yun, tumagal siya. So, 2020, way back, nagmumotor pa ako dati. Motovlogger ba? Oo, bali, pangalawang Philippine loop ko na nga pala to. Okay. So, nag-loop ka na motor. Nag-loop na ako, kaya lang motor. Kaya lang, ang nangyari is, that time, hindi ko na i-document. Okay. Hindi pa ako nag-vlog. Actually, bago mag-pandemic. Ako yun ang hinayang dun sa nangyari. Pre-pandemic yata yun, 2022. So, gusto ko nang ma-document, kaya lang, alam ko sa sarili ko na hindi ko pa siya kayang i-edit or alam mo yun, Pero naglibot ka na, sobrang sayang naglibot na ako, sayang, as in sayang. Pero anyway, nandito naman tayo sa Dumaguete, sa Valencia. Nagsisimula naman. So, ano ba to? Yun nga, hindi ako marunong mag-edit. So, one time, lagi ko siyang iniisip. Parang once in a while, naiisip ko na gusto ko mag-vlog, gusto ko i-document yung ginagawa ko sa buhay ko. Kung ano yung niche ko, which isang niche ko is camping po pala. Is camping, travel, places sa buong Pilipinas. So, yun nga, 2025, nagkasakit ako. Wow, ganun. As in, yung sakit ko, simpleng trangkaso lang. Kaya lang parang nalungkot ako eh. Kumbaga parang mas lumala. Pasko siya eh. Ganun. Pasko, sabi ko, sobrang nangihina ako. Parang yung katawan ko, sakit talaga. Yung naramdaman ko, parang feeling ko mamamatay ako. Pero trangkaso lang siya. Pero yung feeling ko, na parang mamamatay nga ako. Pero after yung sabi ko sa sarili ko, Lord, pagalingin na po ako. Pag gumaling ako, sisimulan ko na talaga mag-vlog. Ganun. Yun yung simula Pasko hanggang New Year. May sakit ako. Grabe. May sakit ako. So, pagkat natapos yung sakit ko is 30. December 30, bago mag-31. Wow, Pasko talaga. Ano talaga siya, bago mag-New Year. So, sabi ko sa sarili ko, pagkatapos to, simulan ko na mag-vlog. 2024 pala, sorry. 2024. Pagkatapos ito, sisimulan ko na mag-vlog. So, sinimulan ko siya mag-vlog, okay na. December 30, 2024, okay na ako. Sabi ko, okay na, kaya ko na magmotor. Nawad ako yung mga barkada ko. Sabi ko, bro, may GoPro ako 2 GoPro ko. Sabi ko, bro, samahan niyo ako, ride tayo sa, ang unang ride namin na dinocument ko is, nag-dinner kami sa Pampanga. Ganun. Pampanga. 31 yun, bago magputukan. Paano ba? Hindi ako marunong nagsasalita eh. Kumbaga, di wala akong idea kung paano flow ng video ko. Ang nangyari, umalis na kami. Nag-shoot lang ako. Ang nangyari, parang dashcam siya. Alam mo yung dashcam? Hindi ako nagsasalita. Pero, naglagay ako ng camera dyan habang kunyari nag-uusap kami. Pero hindi talaga ako yung
parang ganito na nakikipag-interact talaga ako na, ganun, no? guys, hit na ako sa ganyan, bla 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 bla. Ito nga pala yung ganyan, ang ganda-ganda rito. Hindi ako ganoon. Kumbaga parang super shy talaga, nahihiya talaga ako. Introvert ka talaga. Oo, kumbaga talagang inaral ko talaga siya ng... Parang ayaw, hindi mo makagalaw pag nandun Hindi, ka nahihiya ako. Pero gusto ko siya, pero nahihiya ako. Baka nang sabihin ng iba, ganun yung feeling. Oh, parang ganun. Sabi ko, paano ko ba gagawin to? Nakakahiya. Ah. Pero wala na eh. Kailangan kong simulan para magawa ko. Baga parang yun ang sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong simulan to. Kasi pag di ko siya sinimulan, hindi ko siya magagawa. And then, after nun, inedit ko siya. Nag-aral ako sa YouTube University. Ay, ganun. YouTube University. Aral ako. Siguro, pagka-uwi ko, inaral ko na ilang oras. Pinost ko na paano mag-cut, maglagay ng So, background tumitingin ka music. na ng mga video doon. Tumitingin lang ako, kung random video, kumbaga pinag-aralan ko kung Paano nila simulan, ganun. paano nila simulan. Actually, hindi ko pa alam yung flow eh. Okay. Paano lang ako mag-cut, Ah. paano maglagay ng background music, hindi ko pa alam. Meron pang ano yan eh, meron pang yung sounds na parang dapat mas maganda yung boses mo, mas malakas kaya sa background music mo. Parang something like that. Tapos may mga, yan yung background music pa yan. Di ba, yung unang ano ko, sabog lahat. Grabe. Halo-halo. Kung wala talaga. Wala talaga. Hanggang sa natuto ako, inedit ko yun. Pinost ko siya ng January 1. Oh, January 1, talagang yung, bago yung lang sinabi talaga. kong Lord, mag-ano na ako, mag-vlog na ako. Talagang ginawa ko siya. Pero sa ngayon, nakikita mo ba yung sarili mo in the future na magiging content creator ka pa din? Oo naman. Kung pagpatuloy mo lifetime to. Oo, kumbaga parang kinumit ko yung sarili ko talaga. Pero ngayon, nakadadanas ka na ng kumbaga challenges na humihila sa'yo pabalik na wag na ituloy. Meron nang nararamdaman ngayon? O... Hindi naman. Actually, itong Philippine Loop, struggle sa akin to. Kasi ang usapan namin, si Sir Eli, Tacloban lang dapat kami, bro. Okay. Tacloban lang, tapos sabi ko, sige bro, barkada ko sila Kuya Boy P, di ba? Sabi ko, bro, sama tayo pero hanggang Bicol lang. Okay. Sabi niya, sige. Kasi talagang content creator talaga si Sir Eli. Full-time talaga sila. Full-time siya. Which is ako, full-time na rin ako. Full-time na ako, bro. Tapos, sabi ko, gusto mo stretch natin ng Tacloban? Sabi ko, sayang kung di tayo natawid. Sabi ko, tawid tayo kahit isa lang. Sabi ko, sige. Yun, so tumawid na kami. Na-meet namin si Sir Chef TV. Shoutout nga pala Sir Chef TV. Na-meet namin Sir Chef TV, daming chika-chika, bla bla bla. Hanggang ngayon. Nandito na ako ngayon sa ano. Grabe. Nandito na ako ngayon sa... Kumbaga nag-take ka talaga ng risk. Oo, take ako ng risk. Bro, wala akong, hindi ko sasabing, may pera ako, pero hindi sapat yung pera ko. Ganun talaga. Kumbaga, ayun, pinakamahirap yung budgeting, lahat, bla bla bla. Gasolina, ang taas ng gasolina ngayon, diba? Oo, mahal na. Nakarating na ako rito hanggang sa, ayan, kausap ko sila Kuya Boy P, sabi sa akin, hindi, tuloy-tuloy mo lang yan. Dumating sa point na itong loop namin, masaya to, oo, masaya. But in reality, may times na malulungkot ka pa rin, lalo na kung mag-isa ka lang. Tapos sila, mag-asawa sila eh. Ito, alam ko silang tatlo, share ko lang din na may point sa buhay na, may point sa loop namin na may times na nalulungkot kami. Okay. Hindi siya pure lahat fun, hindi. Pero Nababawi rin. niyayakap namin yun. Okay. Kasi yun yung struggle mo eh, para maging better ka. Na better in content creation, better in person, in life, bla 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 bla. Niyayakap namin yun kasi kailangan bago mo makuha kasi ang isang bagay, wala namang isang snap lang. Ganun talaga. Kuha mo na agad eh. So kailangan maramdaman mo lahat, maramdaman mo yung lungkot, saya, halo-halo, mixed emotions, bro. Grabe. Na ayun, hanggang sa tumatak sa utak ko na, like for example, ngayon bago tayo mag-ano, nag-edit ako. Kailangan ko mag-edit kahit kapapost ko lang in the other day, nagkapapost ko lang. Nag-edit na ulit ako. Ganun talaga yung commitment ko. Oo, kinumit ko talaga yung sarili ko, bro, na kailangan ganito. Kasi may mga taong hindi pa marami yung subscriber ko. Pero, bro, may nakakataba ng puso. Yung meron naka-appreciate sa editing, ganun, di ba? Hindi man siya thousands, but libo. Nakakatuwa, nagko-comment na, Sir, kailan ka mag-upload? Sir, di pa ba, ang tagal mo naman mag-upload, ang tagal naman. Bisis ako na yung, nape-pressure ako at the same time, masaya ako. Kasi, uy, hindi man ako ganun kagaling, pero may mga tao pa rin nakaka-appreciate yung pinaghihirapan natin. Ganun. Yun. So, ayun, ano pa ba? Ano pa ba yung mga pwede kong mai-share sa kanila?
ayun, continuous challenging na mag-edit ka. Nakita mo, nag-edit kami. First time kong ginawa rin sa buhay ko yan. Grabe. Nag-edit ako. Siyempre, nag-edit ka in the comfort of your room na nasa kwarto ka, naka-aircon ka, or Pero yun, nasa labas ka. sa labas ka na may maingay, may ano, iba yung focus mo, pero tuloy pa rin. Na parang sinasabi ko sa sarili ko, pag uwi ko sa bahay, kaya ko na mag-edit kasi tahimik na. Hindi mo pwedeng ipagpaliban, ganun. Mas mabilis ako makakapag-edit. Kasi kung dito nakatapos mo eh. What more pa na naka-focus ko sa isang isang experience. Yun nga, hindi ko inaasahan na makakarating ako rito sa may ikot ko talaga yung Visayas, Mindanao. And ano pa ba? First time ko ring umalis ng bahay. Imagine bro, May 15. Ako umalis ng bahay. May 15. Ano na ngayon, bro? This year. Hanggang ngayon. Grabe. Nasa labas kami lahat. So, talagang challenge. Wala akong dalang jacket. Kasi ang usapan namin Tacloban eh. So iniisip ko puro beach. Grabe yun. Walang mountains, which is nag-mountains kami, Bukidnon, Valencia, Cotabato. Wala akong dalang jacket. So lahat ng kaartihan ko tinanggal ko. Wow. Lahat. Kumbaga completely na you are getting out of the box na dyan talaga. Umalis ako sa comfort zone ko, in short. Ganun. Umalis ako sa comfort zone ko. As in literal bro, lahat ng comfort zone ko. Nararamdaman ko kasi yung feeling na ganyan eh. Parang hindi ka mapakali dyan eh. Parang sabihin mo, maganda naman yung kwarto ko, ba't nandito ko natutulog? Pero bro, kasi kumbaga ginagawa mo yung vlog, di ba? Nag-vlog ka. Kasama sa proseso yun para mas gumaling ka pa na wala ka sa comfort zone mo pero nag-e-edit ka. Tapos, literal kaming dalawa ni Sir Eli. Hindi kami handa. Wala akong jacket, wala akong unan, wala akong kumot. Grabe, ganun pala talaga. Bumili na lang ako ng, pagdating ko ng Laguna, taga Laguna si Sir Eli. Sabi ko, bro, pera na lang ng ng unan. Hinalam ko yung unan niya. Tapos, bumili ako ng kumot sa SM Davao. Davao na ako bumili ng kumot, sabi ko. Tapos, to the point na, syempre, hindi naman pwede, wala namang gagawa sa'yo eh. Hindi ka pwedeng sa bahay, nagluluto sa'yo. Kung kasama man parents mo or partner mo, nagluluto sa'yo. Dito wala, all by yourself ka. Grabe. So, kailangan magluto. Hindi naman pwedeng ipagluluto ka lang nila. Siyempre sabihin. So, natutunan mong maging mas independent talaga? Oo, mas independent bro. Kumbaga parang, though naging independent naman ako. I worked in Dubai for one and a half year. Okay, ganun. Which is naging independent ako. Pero iba yung ganito na nag-travel ka. Na yung budget mo is limited budget ka. Iba kasi nag-travel ka na may budget ka eh. Ganun talaga. Na nag-travel ka sa limited budget mo eh. Malayo difference nun bro. So, yun, lumabas ako sa comfort zone ko. Hanggang sa ngayon, medyo kahit paano na at isa ko. So ngayon, since maganda itong inagbata, napakaganda dito sa campsite ito. Medyo relax kami lahat. Nakakapag-edit ako ng, nasimulan ko na, nasa ilang minutes na ako. I think 4 minutes na yata ako. Na, minsan, yung una, yung 5 minuto, 3 oras yun. Grabe, ganun pala. Ngayon, yung 5 minuto ko, kaya kong gawin ng 30 minutes. Basta nakafocus lang ako. Ganun yung training sa akin itong PH loop na to. Grabe. Marami ka natutunan talaga. Oo, sobra bro. Yung tipong mahalin mo yung ginagawa mo. Huwag kang, ito, totoo lang, maraming content creator siguro nakaka-relate sa akin. Yung una, syempre gusto mo maraming views. Ganun talaga yung simula. Gusto ko maraming views. Pero kung yung expectation mo sa ginagawa mo, gusto mo umaapo talaga yun. Oo, syempre. Nagbigay ko ng oras dito kaka-edit, gusto kong ganun din ng views. Gusto mo maraming maka-appreciate yung ginagawa mo, which is normal naman yun. Pero as time goes by, hindi pala yun. Kumbaga, gawin mo lang yung passion mo, put your best in it, and the rest will follow. Ganun talaga. The rest will follow. To tell you honestly bro, umalis kami, I have 800 subscriber. Ganun. Hindi ako monetize. Pero kumusta ngayon? Monetize ka na? Monetize na ako. Ay, pagdating ko ng, I think, Tacloban? Tacloban or Surigao? Surigao, yeah. Paglapag namin sa Mindanao, doon ako na monetize. Doon ako nag 1,000. So ngayon,
parang from 800 up to now is 1,300 na ako. So parang 500 yung nadagdag. Tapos, ang solid pa ng mga taga Mindanao. As well as Visayas and Luzon din naman. Pero syempre iba yung taga Luzon ka, pumunta ka ng Mindanao. Kumbaga iba yung feeling. Gets mo. So, sobrang solid lang ng mga na-meet ko. Yun pa, yung memories, as in, ang dami mong na-meet na, tol, kaya na. Di ba? Ayun. Organic. Ito ba Diba? yung tinatawag na organic encounter talaga? Naging tropa tayo, diba? Which is, bago kami dumating dito, tol, maraming tao na nakahalubilo namin, naging kaibigan namin. Grabe, ganun talaga. From Christians to our brothers na Muslim, naging tropa natin lahat yan. Grabe. So sobrang solid yung experience ko lang sa PH. Parang hindi talaga, kumbaga, hindi talaga mabibili ng pera yung kasiyahan. Hindi. Yung na-build na relationship, ganun. Yung mga kaibigan na na-gain mo, hindi siya matutumbasan ng pera. Yung experience mo na naranasan, naramdaman, struggle, minsan may times na homesick kami. Okay, ganun. May times. Minsan si RM, si Kikam, PH, minsan Sir Eli. Iba-iba eh. Magkakaiba kami ng araw. May times na ako, malungkot ako. May times pa nga nasabihin ko, parang nasaan ba ka? Iligan. Sobrang pagod ako. Yung katawan ko, sabi ko, pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Pagpasok ko ng kwarto, sabi ko kay Sir Eli, bro, baka uwi na ako. Sabi ni Sir Eli sa akin, bro, basta, syempre, wala naman sila magagawa, kung uwi ka na talaga eh. Supportahan ka. Basta bro, kung ano yung pasar mo nito lang kami. Parang ganun. So sabi ko, uwi na ako. Pero tulog muna ako, sabi ko. Kinabukasan, bro, okay na ako ulit. Bro, okay na ako ulit. Let's go. Walang tigil. Kasi syempre, pag uuwi ka na, pagod ka na eh. Pero pag naipahinga mo na siya, and kinabukasan, na-realize mo na, tuloy na. Shit, okay lang yan. Podcast naman tayo, shit. Ang dami kong naranasang hirap pala dito. Feelings ko, mixed emotions. Parang hindi siya worth it na umuwi. Kailangan tapusin ko to. Parang maging guilty ka sa sarili mo. Parang sa simula pa lang, sobrang nag-commit ka na tapusin itong Pilipino, pero hindi mo na-accomplish. Ikaw lang yung sumusuko. Diba? Parang guilty ka doon, parang hindi ka makatulog pag uwi. Parang feeling mo, loser ba ako? Loser na ako sa sarili kong ginagawa. Hindi mo natapos yung, meron kang goal, pero hindi mo tinapos. Tapos, nagtapong ka ng gasolina, panahon. Tapos, hindi mo natapusin. Parang, hindi. Kailangan tapusin ko to. Pagod lang to. So, parang gusto ko na rin sabihin dito sa podcast na kung ano man yung nararamdaman yung pagod, ngayon lang yan. Kumbaga parang, sabi nga nila, di ba, meron ako napanood na podcast din, bro. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung naranasan mo, thou shall pass. Okay, thou shall pass. Malungkot ka? Thou shall pass. Everything will be okay ka na. Oo, everything will be okay. Masakit katawan mo? Thou shall pass. Magpahinga ka lang, tapos na yun. Pag pinahinga mo yan, kinabukasan. Today, another day, another life. Parang gano'n. Ganun talaga. Parang, talaga, kumbaga, sa journey ng buhay, parang hindi lahat okay talaga. Hindi. Kumbaga, ups and down talaga. Parang gulong ng buhay talaga yun. No? Hindi lahat, di lagi nasa taas ka, hindi rin lagi nasa baba ka. Ganon, hindi talaga nasa baba. May time sa sakto lang, may time sa sobra, may time sa medyo kulang. Kaya malaking factor talaga yung hindi ka talaga dapat sumuko. Dapat di ka sumuko. Magpahinga ka, pero yung sumuko parang wala na. Tinuldukan mo na. Kumbaga, yun na talaga yung may problema na talaga doon. Parang kanina bro, yung kung mailalagay mo sa clip, sa podcast clip natin, yung ginawa natin kayo ng ganun. umiikot habang umuulan na para tayong bata. Tumatalon na. Guys, gawin nyo. Grabe. Iba yung feeling. Parang gusto pa i-extend yung buhay ko. Parang pwede ba mag-renew ng 20 years? Sobra. Parang gusto mong sabihin yun. Parang gusto ko pang i-enjoy. Pero noon, yung sa panahon na stress ka, parang naisipan mo na parang dito na lang ako. Pero nung na-realize mo, nung nandyan ka sa labas, na-experience mo yung ganito pala kaganda yung lugar, ganito pala kaganda yung may mga totoong tao ka nakakasama. Parang gusto mong... Fulfilling talaga. May meaning talaga yung buhay. Oo, fulfilling. And ano pa ba?
And yung iba kasi gusto lagi ibang bansa agad eh. Grabe, sa Pilipinas, ang dami kong hindi Hindi pa napuntahan. talaga mauubos. Bislig, alam mo ba Bislig? Bislig? Disney? Oo, Bislig, alam mo yung Bislig City? Tandag City? Hindi ko alam yun, bro. Tamo, hindi mo rin alam, bro. Ako hindi ko rin alam. Pero nadaan ako na siya before. Pero hindi ko alam na meron palang Tinoyan Falls sa Bislig City. Ano ba? Which is, pag pumunta ka ron, yung falls niya parang Little Niagara ng Pilipinas. Which is yun yung ine-edit ko nga ngayon na sana hopefully matapos ko. Excited ka na sa Oo. magiging result. Oo, grabe yung falls natin. Yung likas na yaman ng Pilipinas. Daming, wait lang. Ilanggam. Kasubtahan tayo ng konti. Kasubtahan ako ng konti. Sige, ayos. Yan. Ganun pa rin naman yung framing. Oh. Which is, hindi mo pala kayang ubusin. Actually, itong ginagawa namin, hindi mo mauubos pa rin. Meron Hindi mo siya talaga na mauubos. Meron ka may miss. Lapitan. Oo. Gusto ko pumunta kay Rizal. Oo. Kung saan siya doon niya nakilala si Broca something ba? Yung, Ganun. yung babae. Gusto mo i-document din yun. Gusto kong pumunta ron. Hindi ko napuntahan. Pero, I have a reason para bumalik ulit, diba? So, ito, kung hindi man kami makapunta sa city ulit at magpatuloy na kami mapuntang Bacolod, may reason ako para bumalik. Actually, may reason ako para bumalik dito. Ito palang Inagbatan. Oo. Bro, ikaw pa lang. May reason ako para bumalik dito. Para mag-loop agad, tapos Oo. mag-stop over. Actually, hindi na loop eh. Yung gusto mag-travel. Gusto ko na rekta na, pero ba ako mag-aeroplano na next time? na. Ganun na, aeroplano na, tapos mag-rent ka na lang ng motor. Stay na lang. Oo, gano'n na lang. Para maglibot-libot pa. Ganun So, kumbaga per city na lang siya. Kasi nagawa mo na yung nag-loop ka na eh. Ngayon, siguro next time, since pangalawa ko na rin to, motor una, pangalawa kotse, unless lang maging GUO ako, magbabangka ako, di ba? Bibili ka ng Oo, yate. bili ako yate, which is, hindi ko na pinangarap yun. Pero kung darating naman, why not, di ba? Why not? Pero, hopefully, pagbalik ko rito, aeroplano naman. Masaya. Ganun talaga. So guys, sa mga sumusuporta kay Boss, mag-ano lang kayo, kumbaga, continue supporting him kasi ipapakita niya yung ganda ng Pilipinas. So kasama niya si Boy first time at saka nakita ko na yung video niya kagabi. Nag-subscribe na din ako. Kumbaga, nabudol na din ako kasi sabi niya first time pero yung editing niya parang advanced na yon. So yun talaga. Pero nagsimula siya sa walang alam. Walang alam sa editing. Wala. And guys, take note nga pala, hindi na ako bata I mean, nag-start ako in a very late age na mag-edit, but still, nakapag-edit pa rin ako. Kumbaga hindi lang niya talaga sinirado yung ano. Pag gusto mo talaga yung isang bagay, by hook or by crook, matututunan mo siya kahit ikaw lang mag-isa. Ganun pala yun. Ganun pala siya. Kasi hindi ka lang talaga magtakot. Kumbaga talon na lang. Huwag kang matakot sumugal, pero mag-isip ka rin. Huwag Meron lang basta naman tayong, papasok. Kumbaga, meron tayong tinatawag na kumbaga managing risk. Oo, managing risk. Kumbaga, tingnan mo rin. Baka Manageable naman naman yung pumasok risk. eh. Hindi naman yung alam mo masusugat ka dyan, tatalon ka dyan. Oo, huwag naman Kumbaga ganun. yung alam mo naman na may potential na mag-grow ka dyan. Kumbaga, And as much as possible, balance lang. Balance life. Diba? talaga. Tapos, isa sa naisip ko ngayon, sobrang importante yung mental health. Magpahinga pa rin. Kumain pa rin ng tama. Ganun. Pero minsan doon mo talaga, doon yun eh, pag doon mo masabi yung sarili mo na, pinaghirapan ko to. Dugot pawis ko to. Kung ano man, yung mararating mo, kung di ka man maging successful, be thankful. Kung maging successful ka, be thankful. But still, dapat sa lahat ng gagawin mo, gawin mo yung best mo. Binuhos lahat. Buhos mo lahat. Para wala kang regrets. Ganun talaga. Kaya kung anong gusto niyo guys, kumbaga, last question, kumbaga, anong mga ultimate advice mo na gusto mong kumbaga sabihin sa mga nagsisimula pa lang mag-vlog, kagaya mo hindi masyadong matagal, pero yung gusto mag-vlog na takot magsimula, kumbaga parang tingin nila napag-iwanan na sila kasi matagal na kasi nag-boom yung vlogging, kumbaga baka hindi na possible ngayon mag-vlog. Sa mga magisimula pa lang, huwag kayong matakot kasi kung mamahalin nyo naman at kung gusto nyo yung ginagawa nyo, bakit hindi nyo subukan? Lalo na kung marami kayong naiisip na idea, wag nyong i-stack sa utak nyo lang yung idea nyo, ilabas nyo yan, sayang. Sayang yung creativity na yan. Kaya gawin nyo lang, kung nahihirapan kayo, nandiyan ang YouTube. Lahat nasa YouTube University lahat talaga. nasa YouTube na eh. Tipong magtanggal ka ng gulo, nasa YouTube. May kakalikutin ka sa kotse, sa YouTube. Kahit ano, nasa YouTube na eh.
Kaya kumbaga, nasa iyo na lang yun sa sobrang dami ng tao sa mundo. Isa, dalawa, may manonood sa'yo. Pero isipin mo kung paano mo maipapakita sa tao yung creativity mo ng maganda, na maiintindihan nila kung ano yung sino ka, kung ano yung gusto mong ipahatid, mensahe, or what. Hindi pa late para mag-umpisa. Iba nga dyan, 65 na. Oh, 50 na. oo. Tapos, yun pa nagsimula pa sila. Pero nakuha pa rin nilang i-monetize. Actually, may napanood ako, 79 pa lang siya. 79 na siya. Tapos nagbablog pa siya. Vlog siya, ang dami niya subscriber. So, kumbaga wala sa edad talaga. Oo. Wala talaga sa edad, nasa tao talaga yun, kung paano mo dadalhin yung sarili mo. Kaya, sa mga gusto mag-vlog, mag-start na kayo. It's now or never. Mas maganda, mas early, mag-start na kayo para as time goes by, after 1 year, 2 years, nasa yun na yun. Pag di ka nag-improve, kasalanan mo. Oo naman. So yun guys, ilalagay ko yung YouTube channel ni Sir Bryce sa comment section. No. Either sa comment section or sa description para suportahan natin siya sa kanyang Philippine Loop journey and sa mga future na camping journey ni Sir Bryce kasi marami pa siyang gagawin at marami pa siyang maipapakita sa atin na interesting na mga lugar dito na ma-explore nila sa journey nila. Kaya suportahan natin sila at marami naman din tayong makukunan na lesson. Kumbaga, marami tayong matutunan sa kanilang mga adventure at saka nakaka-good vibes talaga. Kumbaga, habang stress ka sa trabaho, parang nakakawala ng stress kapag manunood ka na, may ganito parang na lugar, ganito, nakakataba ng puso na merong mga tao na dedikado na gumawa ng ganong video para sa atin na wala naman tayong binabayad sa kanila. Kung ginagawa lang nila yun, as a passion nila at tayo